Hello mga kareal, napakasimple po ang magpalit ng bushing sa electric fan. Pero hindi po ito madali, lalo na kung hindi tayo gagamit ng iba't ibang teknik or pamamaraan. Kaya doon po sa mga nahihirapan pa rin sa pagpalit ng bushing sa inyong mga electric fan, para po sa inyo ang video na ito. Ibabahagi ko po dito ang isang napaka-epektibong paraan para hindi po tayo mahirapan sa pagpalit ng bushing. Kaya tapusin niyo po ang video na ito hanggang dulo. Pero bago yan, shoutout po muna sa lahat ng aking mga subscribers dyan, lalong-lalo na sa mga nag-like and comment sa nakaraang latest video ko, katulad ni Sir Annex Ong ng Davao City, Edgardo J. Ardato ng Bataan, Nerds Chavez, JT Rewinding, Gani Pipilya ng Pangasinan, Alex Parone ng Camarines Sur, Nel Manse ng Binyan Laguna. Ganun din po sa lahat ng aking mga silent viewers dyan. Alam ko po na nanonood kayo kahit hindi po kayo nag-comment. Maraming salamat din po sa inyo. At huwag na po natin patagalin ito. Ganito lang po ang pagpalit ng bushing. Paano ba magpalit ng bushing sa electric fan? So napakarami po nating mga idea, diskarte, kung paano tayo nagpapalit ng bushing. Iba yung pamamaraan ninyo at iba rin yung pamamaraan ko. Kung gusto niyo po na makita kung ano pa yung iba ko pang diskarte, i-click niyo po yung link sa description box sa baba. Marami po tayong idea kung paano magpalit ng bushing nang hindi tayo nahihirapan. So ito po yung isa sa idea ko at ito po ay ini-improve pa natin. Panoorin niyo po muna ito. Ang una po natin palitan ay yung front housing. Ito. Tanggalin natin muna itong cover ng bushing. Ganyan. Yan. Itabi. Yung iba sinusungkit lang ito dito, pinapakawang para ipasok doon yung bushing. Pero sa pagkakataong ito ay tanggalin muna natin. Tuklapin lang po natin ito. Yan. Natanggal na. Kunin lang po natin yung bushing na sira. Tapos itabi. Linisan lamang ito. Ayan. Pagkalinis na yan, hindi po muna natin ito lilinisan ng todo kasi for demonstration purpose only. Ayan, nalinis na. Lagyan po natin yan ng foam. Dahil yung foam dati ay nadurog na, lagyan natin ng panibagong foam. Tapos ito yung bagong bushing. Ipatong yan dyan. Ganyan. Tapos itong crown na deform, kailangan lang po natin yan na ibalik sa dating forma. Yan. Tapos ipatong natin dyan. Ito po ay pwede nating hindi ikabit. Kahit ito lang, okay na yan. So ito po ang aking ginagamit. Ito po ay DIY. Round bar. Winelding ko lang para maging ganito ang forma. Ipatong lang natin yan dyan. Yan, mapapansin niyo. Ganyan ang itsura ng aking DIY tools. Yan. At saka ito. Dyan ang patungan ng housing. Tapos ito yung gagamitin natin na panghawak doon sa crown para hindi siya bumitaw at hindi tayo mahirapan sa pagbalik. Pwede po ito na baliktaran. Pwedeng malaki, pwedeng maliit. So ang gagamitin po natin ay yung maliit. Ano? Napangano ka dyan yan? Hangin? Ano ko para mahanginan. Baka nasa loob lang mo, tatanggal ko sana. Tapos mabalik. Ay, putol yan pag ganyan. Naputulad ba? Papalitan mo na interior yan. Sa vulcanizing yan. Putol na kasi yan pagka ganyan pumasok dyan. Palit ka ng interior dyan. Sa vulcanizing. Ay, pasensya na mga kareal at mayroong nagpapa-vulcanize dito sa atin. So ito mga kareal, oh. Itong DIY tool na ito ay ginawa ko lang. Ito po ay spring ng pinakang stand ng motor ng dryer. Kinuha ko yung isa, ginawa ko ganito. Tapos ito yung mga tubo. Ito pong tubo na ito ay sakto doon sa sukat ng ating housing. Ganun itong kabila, ganun din. Pag maliit yung crown or cover, pwedeng ito ang gamitin. Pag malaki, babaliktarin nyo lang, itong malaki ang gagamitin. Kaya itong pinakang shafting, ito po yung sakto doon. Pang-hold natin para hindi ito magbago ng posisyon. Nilagyan ko rin po yan dyan sa ilalim ng, ayan o, bushing po yan. Kabilaan po may bushing. Ayan. Doon po isusuot itong shafting hanggang doon sa kabila. Lagpasan po yan. Yan.
lagpas ng konti. Para yun yung isusuot natin doon sa bagong bushing para hindi gumalaw. So ito'y bushing din. Yan. Para hindi naman siya lumagpas, papasok. Stopper lang po yan. Ganyan. Lagpas ng konti. Ganito lang pong gagawin. Ipasok dyan yan. Ayan. Kita nyo, nakapasok na doon. Tapos ito yung magiging kalso dito. Para siya itulak. Kasi may spring naman doon. Bababa lang siya. Yan o. Itutulak niya pababa yung crown para hindi umangat. Ganito. Yan. Ganyan lang. Nakakalso yon. May pwersa patulak pababa yung spring. Kaya pwede na nating pukpukin doon ng mano-mano yung crown para pumasok ng hindi umaangat yung kabilang parte. Ganito lang mga kariyan. Sundutin lang po natin dito ng screwdriver na flat. Yan. Yun. Unti-unti siyang pumapasok. Ayan o. Yan. Paikot lang po yan. Yan. Napapansin niyo, bumaon na, pero hindi umangat sa kabilang dulo. Kasi kung wala ito, aangat po yan doon. Dahil may pinakang holder tayo, tagahawak. Okay na okay po yan. Ganun lang. Paikot lang po yan na susundutin natin ng flat screwdriver. Yan, ganyan. Tapos, kita nyo, pumasok na. At meron pang nakalabas dito sa kabila. Yun na lang yung ating pupupukin. Yan. Kita nyo, bumabaon. Ayan. Madali lang mga kareal. Tapos tanggalin nyo na lang yung kalso. Ganyan. Bunutin yung DIY tool. Ganyan. Mapapansin niyo na pumasok na yung crown ng walang kahirap-hirap. Ayan mga kareal. Oh. Ganun lang po. Kung sakaling gusto nyong ibalik ito, madali na po yan. Ito pa ang isang DIY tool. Ganito. Ipatong lang yan dyan. Tapos pupukin dito ng martilyo sa babaw. Ayun. Kita nyo? Pasok. Yan o. Walang kahirap-hirap mga kariyan. Dahil napakahirap maglagay ng bushing. Sa pamamaraan natin na iba't iba, nagagawa ng paraan. Ganyan lamang po. O, yan po yung front housing. Ngayon ang gawin natin ay yung back housing. Ito. Tanggalin lang yung cover. Ayan. O, ibang klaseng crown po yung makikita natin dito. Ganito. Ayan. Tapos, tanggalin yung luma. Itabi. Tapos, linisin. Ayan o, durog na o. Kailangan linisin. Pagka nalinis na, lagyan lang ng bagong foam. Palitan natin yung sirang bushing ng bagong bushing. Ganyan. Sa pagpalit, mapapansin niyo na deform yung cover niya. Iayos lang. Ganito. Ayan. Tapos ibabalik lang po natin doon. Katulad niyan, mahirap pong ipasok yan basta-basta. Kaya ngayon, gagamit ulit tayo dito ng ating ginawang DIY tools. Ipatong lang ulit yan dyan. Ganyan. Medyo mataas na po ito kaysa dun sa front housing. Lagay po natin ito dito. Mapapansin niyo na maliit yung tubo para doon. Kaya ngayon, ayusin natin ito. Hindi natin pwedeng gamitin ito. Gagamitin natin malaki. Baliktarin lang natin ito. Yan. Dito natin ilagay sa kabila. Ayan. Ayan o. Lagpas konti. Yan po ang ilalagay natin doon. Yan, nakita nyo. Tapos, ito ay lalagyan natin ng kalso. Ito na, may kalso na mga kariyan. Pwede na po natin yan na sundutin dito sa bawat gilid. Ayan. Yun.
Papasukin lang yung mga labi niyan. Paikot lang mga kariyan. Ang sundot yan. Sundutin lang yan, paikot. Para pumasok. Ayun, pasok na. Mapapansin niyo walang kawala mga kariyan. Walang kawala po yung cover. Kasi nga gawa nitong spring. Yan, okay na. Tanggalin lang ulit. At ito na. Naibalik na natin. At yan po ay dapat ay matigas yung bushing pagka inalog natin ng ganyan. Yan, matigas. Good po yan. Tapos pwede na po natin lagyan niya ng langis dito. Ako po yung naglalagay ng langis pagkatapos magpalit ng bushing. Kasi hindi ako naglalagay ng langis bago magpalit ng bushing dahil madumi sa kamay. Ganun po yon. Okay, ganun lang po ang isang pamamaraan ko sa napakadaming idea na mapapanood ninyo. Kaya kung gusto niyo pong mapanood yung ibang diskarte ko sa paglagay ng bushing at marami pa po tayong i-improve tungkol dito sa pamagat ng video na ito sa baba. Click niyo po yung pamagat para makita ninyo yung iba pang video doon. Paki-like and share po ng video na ito para malaman din ng iba. Subscribe na rin kayo. Ito po ang aking channel. The real life Dickens, real flow. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.